Hi! Today we're going Mexican. So, ang ituturo ko naman sa inyo ngayon ay simple beef enchilada. Ang mga ingredients natin para sa beef enchiladas ay 1 pound or half a kilo ng ground beef. This is half nung ginagamit ko na onion, chopped. Kailangan natin ng enchilada sauce mix. So, what I have here is 2 enchilada sauce mix. Kung may mabibili kayo na ready-made na enchilada sauce, pwede nyo nang gamitin ninyo. But since ang meron ako dito is mix, kakailanganin din natin ng 1 can ng tomato sauce and 3 cups ng water. So, kung ang gagamitin nyo is yung ready-made na enchilada sauce, hindi nyo na kailangan bumili ng tomato sauce at saka lagyan ng water. So, yun na ang gagamitin nyo, bale. We need corn tortilla. So, dito natin babalutin yung ating beef mamaya. We need 2 cups ng Mexican-style cheese. Bali, ito ay halo ng cheddar cheese and Monterey Jack. Isang maliit na can ng sliced black olives. So, yan lang mga ingredients natin para sa ating beef enchilada. Pag inimix natin yung ating water, yung ating tomato sauce, ay yung ating enchilada sauce mix. Paghahalu-haluin lang natin sila, at papakuluin natin to. And then, pag kumukulo na siya, i-reduce natin yung heat. At isi-simmer natin for 5 minutes. Kapag prepare natin yung ating enchilada sauce, iba-brown naman natin yung ating beef. So, ito yung ating ground beef. Lalagay natin siya sa isang mainit na pan. And then, ipapa-brown natin siya. Nag-brown ako ng ground beef, ganito ang gusto kong gamitin sa kanya para madurog siya talaga, para maghiwa-hiwalay siya, tsaka, or hindi siya buo-buo. So, medyo kinukuskus ko ng konti. So, medyo patutuin lang natin yung liquid nito. Ika natin. So, mag-add ako ng konting salt para lang magkalasa yung ating beef. Konti lang. Yan. So, dry na yung ating liquid dun sa ating beef. Pwede natin patayin yung apoy. And then, isi-set aside muna natin to. So, ito naman yung ating enchilada sauce. Kumukulo na siya. So, medyo bababaan lang natin yung ating heat. Hinaan natin yung apoy. And then, hahayaan lang natin siya mag-simmer for about 5 minutes. And then, isi-set aside din natin siya. Sa skillet, maglalagay tayo ng konting oil. Okay, so, dito naman sa ating hot pan, ang gagawin natin, ipa-fry natin yung ating corn tortillas. Kasi kung gagamitin natin siya as is, yung galing sa package, medyo matigas siya, so magbibiyak-biyak siya pag ni-roll up natin. So, about 3 seconds per side, para lang maging limp siya. Or lumambot. Okay. Then, isa-set aside natin. Lalagyan natin sa isang plate na merong paper towels para ma-drain yung excess oil niya. So, gagawin lang natin yan sa lahat ng ating gagamitin na corn tortillas. Okay, so ready na tayo i-prepare yung ating enchilada. So, meron ako dito na oven-proof na baking dish. Ang una natin gagawin sa kanya, yung sauce na niluto natin, yung enchilada sauce na niluto natin, kukuha tayo ng 1/4 cup noon. And then, ipo-pour natin sa ilalim or sa bottom ng ating baking dish. So, ito yung ating tortilla. Lalagyan natin siya about 2 tablespoons ng ating beef. And then, about 2 tablespoons din ng ating cheese. Ano oras? Maaga ako. Wala pa rin yung SBI? Ha? Yun. And then, niro-roll up natin siya na parang lumpia.
So, kailangan medyo masikip ng konti. Lalagay na natin siya sa ating baking dish. Tapos, kung alin yung side na yung steam niya bale, yun ang nasa ilalim. Yan. So, gagawin lang natin hanggang maubos natin yung ating mga tortillas. So, kung ilan man enchilada. Ngayon, na-roll na natin siya. So, I made 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enchiladas. Napuno na yung aking pan. Ang susunod natin gagawin is, lalagyan natin siya ng sauce sa ibabaw. All over ng ating enchiladas, ilalagay natin siya. Then, lalagyan natin ng cheese on top, more cheese. And then, ang last na ilalagay natin on top is yung ating olives. So, these are black olives or ripe olives. Scatter lang natin siya on top. So, ito, kung i-bake ninyo or kakainin na agad after nyo gawin, I suggest i-preheat nyo muna yung oven nyo before nyo balutin yung inyong enchilada or balutin yung meat doon sa ating tortilla. Ngayon, kung hindi naman, say, later nyo pa kakainin, pwedeng balutan nyo siya ng plastic wrap o yung cling wrap and then lagay nyo muna sa ref hanggang ready na kayo na i-bake yung ating enchiladas. So, i-set natin yung ating oven sa 350 degrees and then sa bake. So, i-preheat muna natin yung oven. Ready na tayo ilagay yung ating enchilada sa loob. Ilagay lang natin sa middle rack. Yan. So, i-bake natin siya for about 20 minutes or hanggang maging melted and bubbly yung ating cheese. So, babalikan natin. Our enchiladas are ready. Kumukulo na yung cheese niya sa ibabaw. Bali, bubbly na siya at saka heated through na siya. So, pwede na natin patayin yung ating oven at hanguin yung ating enchiladas. And then, medyo papa-rest muna natin for a while to para hindi naman sobrang init pag sinerve natin sa family natin. So, this is how we're gonna serve our beef enchilada. O, diba? Simple lang naman yung mga ingredients niya. Actually, kukunti nga lang at saka madali lang siyang gawin. So, sana i-try nyo tong recipe na to para magkaroon naman ng medyo Mexican flavor yung inyong lunch or dinner. Hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat sa panonood.